Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa programang Morning Prayer with Jesus. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, magsipikit po. Inaanyananan ko po ang lahat na magsipikit po ang ating mata at yumuko po tayo. Dear Heavenly Father, marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat sa bagong pagkakataon, sa bagong lakas, sa bagong hininga, sa bagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa, sinasadya man po hindi, sa isip, sa salita, sa gawa. Patawarin niyo po kami, Lord. Humingi po kami ng gabay ng banal na Espiritu ngayong umagang ito sa aming programang ito. Hinihingi ko po ng gabayan niyo po, Lord, ang bawat isa sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng programang ito. Bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom to understand po yung message niyo ngayong umagang ito. Ganun din po ako, Lord. Dinadalangin ko po ang bawat isa. Naway ma-receive po nila yung pagpapala ninyo, Lord. Marami pong salamat sa inyo, aming Ama, aming Diyos, ang buhay. Dinadalangin ko po, Lord, na kayo po yung manguna sa umagang ito. Kayo po yung magbigay ng pagpapala sa bawat isa. Wala na pong ibang dapat purihin at sambahin pa kundi kayo lamang po. Maraming pong salamat sa bawat pamilya, sa bawat manonood na naririto, sumusubaybay. Dinadalangin ko po ito sa mataas na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, tayo po ay makibuka sa 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi nga po rito, sa verse 9, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating papatawarin niya tayo. Papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Amen po. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay forgiveness. A new heart forgiveness. Ang bagong puso ng kapatawaran. Amen po. Sabi nga po sa mensahe, kung ipapahayag po natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, kung aaminin po natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, tayo po ay lilinisin niya sa ating mga kasalanan. At ito, dahil siya po ay matuwid, tayo po ay kanyang lilinisin. Sabi nga po, sapagkat siya ay tapat at matuwid, tayo po ay lilinisin ng ating Diyos. Amen po. Sabi nga, kung tayo ay aamin, tayo ay magtatapat sa Diyos sa ating mga kasalanan, yung mga kasalanan natin. Kung aaminin natin siya sa Diyos, ang Diyos po ay tapat at matuwid at tayo po ay patatawarin niya po sa ating mga nagawang kasalanan. Maliit man po yan o malaki. Ang mahalaga po, tayo ay nagtatapat sa Diyos. Ang mahalaga po, inaamin po natin sa Diyos kung ano yung kasalanan na nagawa natin at mga magagawa pa. Alam po natin na hindi tayo perpekto. Pero ang gusto po ng Diyos, malaman ng bawat isa na ang kasalanan po natin ay aminin natin. Maliit man o malaki, dapat mong aminin. Dapat nating aminin yung kasalanan na nagawa natin sa Diyos. Dahil kung di natin naaminin, paano tayo patatawarin ng Diyos? Sa madaling salita, kung gusto po natin ng kapatawaran, kung gusto po natin ng kaayusan, ng pusong dalisay, kung gusto po natin ng pusong peace, malaya, pusong may kalayaan o may kagandahan, dapat malaman po ng bawat isa na tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, maliit or malaki man po itong nagawa natin. Di ba? Sabi nga, ever had a stain on your shirt that you couldn't wash out, di ba? Naranasan natin yung t-shirt natin, minsan may stain, di ba? Parang ang hirap tanggalin. Imagine stain remover that would not only remove the stain but would make the shirt just like a new again, di ba? Imagine yung stain remover po na hindi lang niya po basta matatanggal yung stain o yung dumi, bagkos matatanggal niya at mapagmumukha niyang bago. Ganun po si Jesus. Ganun po ang Diyos. Yung kasalanan po natin, hindi lang niya basta tatanggalin. Bagkos, He will make us new. Gagawin niya po tayong bagong nilalang. Amen po.
Dahil nga po tayo patatawarin ng Diyos, tayo po ay gagawin niyang bagong nilalang dahil nga yung kasalanan po ay tatanggalin na ng Diyos sa atin. Yung kasalanan na nananatili sa atin ay tatanggalin po ng Diyos. Sabi nga po, hindi lang basta tatanggalin, bagkus magiging bago. Ganon din po sa atin. Since inadmit natin, since na sinabi natin at umamin po tayo sa Diyos sa ating kasalanan, ang ating kasalanan po ay papatawarin ng Diyos. Dahil sa ating pagkakasalang yun, tayo po ay naiwalay sa Diyos. Amen po. Pero dahil sa Diyos, He will make a way. Sabi nga, God will make a way when there seems to be no way. He will forgive us no matter what. He will forgive us in all circumstances. He will forgive us in all trials. He will forgive us in all problems. He will be with us. He will be beside us no matter what. Ang point po dito is God is with us. God will forgive you, forgive me, and forgive everyone here. Diba? Hindi lang po basta tinatanggal, bagkus pinabago po. Binabago niya po tayo. Hindi lang basta tayo pinapatawad ng Diyos, kundi binabago niya po tayo. Diba? Sabi nga, but would make the shirt just like a new again. Bagong t-shirt po. Ganun din po sa atin bilang mga anak ng Diyos, bagong buhay po. Dahil nga tayo ay nasa kasalanan, dahil tayo makasalanan before, pero dahil tinanggap natin at umamin tayo sa ating kasalanan na nagkasala tayo at hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, ngayon po tayo ay totally binago dahil doon, dahil sa pag-amin natin. Diba? Amen po. Then sabi po dito, that's what happened when we repent. Yun po yung nangyayari pag tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Diyos and receive Jesus Christ, and tatanggapin po natin si Jesus Christ as our personal Savior. Amen po. Then sabi po dito, He not only cleans the stain of sin from our hearts, hindi niya lang po nililinis yung dumi sa ating puso. Bagkus, sabi po dito, He give us a new heart. Binibigyan niya po tayo ng bagong puso. Binibigyan niya tayo ng bagong puso. Bakit? Pusong dalisay, pusong karapat-dapat, pusong malinis. It all start with confession. Ito po ay nagsimula lahat sa kapatawaran. Sa paghingi ng kapatawaran, tayo po humingi ng kapatawaran at nalaman po ng bawat isa na without Christ, we are nothing at all. Kaya nga po kailangan natin si Jesus Christ sa ating buhay. Dahil kung wala po si Jesus Christ sa ating buhay, wala po tayong magagawa. Kung hindi po tayo hingi ng tawad sa Diyos, tayo po ay hindi diringgin ng Diyos. Dahil po ang kasalanan ay hindi maririnig ng Diyos. Dahil tayo may makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero dahil nga tayo humingi ng kapatawaran at tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay dinidinig ng Diyos. Amen po. Sabi, if we confess our sin, kung tayo ay kukonfess natin yung kasalanan natin, aaminin natin yung kasalanan natin, ano kayang mangyayari? What does confession mean? Ano po bang ibig sabihin ng kapatawaran o paghingi ng tawad? Ano po bang ibig sabihin pag humihingi tayo ng tawad? Sabi nga po, ang sagot po doon is to acknowledge personal guilt and admit specific sin. Ibig sabihin po, ang pag-amin po sa ating mga personal guilt or tinatawag na kasalanan. Pag-amin po sa ating mga kasalanan, pagsasabi po ng ating mga kasalanan ng mga nagagawa natin. Yun po yun. Yun po yun. Then, makibukas po tayo sa mga awit, chapter 32, verse 5. Ang sabi po dito, mga awit, chapter 32, verse 5 po. Chapter 32 verse 5. Sabi po rito, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Amen po. Yun nga po, dapat po nating aminin yung kasalanan natin, yung mga pagkakamali po natin na inililihim po natin.
at tayo po ay magpasyang ipagtapat. Siya po ay nagpasyang ipagtapat. Ganon din po sa atin mga kapatid. Dapat yung kasalanan natin, aminin natin. Dapat yung mga lihim tinatago natin, ipagtapat po natin sa Diyos at huwag na po nating itago. Yung kasalanan natin na nagawa, maliit man o malaki, dapat po nating aminin at ipagtapat sa Diyos. Huwag na po nating itago. Sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka dyan, huwag mo nang itago. Kasi yung kasalanan, pag tinatago po natin, anong nangyayari? Lalo lang po siyang lumalala. Lalo lang po tayong nagkakasala. Sa madaling sabi, ang kasalanan po ay pinagtatapat. Sa madaling sabi, ang kasalanan po natin ay dapat nating inaamin kaagad sa Diyos. Hindi na po natin pinapatagal. Hindi na po natin tinatago pa. Dapat po nating aminin. Pag tayo nagkasala ngayong araw na to, hindi na po natin itatago, papaabuti ng ilang araw pa. Bagkus, ngayong tayo nagkasala, aminin na po natin sa Diyos. Humingi na po tayo ng tawad sa Diyos. Nang tayo ay tulungan ng Diyos, nang tayo patawarin niya. Alam po natin na hindi tayo perpekto, pero dapat po malaman ng bawat isa. Ang tinanggap po ng Diyos ay hindi na po dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na po dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Makibukas po tayo sa 1 John chapter 3 verse 9. Ang sabi nga po dito sa 1 John chapter 3 verse 9 po. Ito po ang sabi. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen po. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay dapat hindi na po nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi na po tayo gumagawa ng kasalanan. Malinaw po na sinabi ng Biblia yon. Sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. Nananatili po sa atin yung buhay, yung tinatawag na breath of God, yung buhay na galing sa Diyos. Kaya tayo po bilang mga anak niya, hindi na po tayo dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil nga, tayo po ay tinanggap na natin si Jesucristo bilang ating tunay na Diyos, bilang ating tigapagligtas, at sumasa atin po siya. So kung tinanggap na po talaga natin si Kristo, tayo po ay hindi na nagkakasala. Pero tayo, aminin natin, nagkakamali po tayo. Pero dapat po na ang malaman ng bawat isa na hindi na po tayo nagkakasala dahil ang tinanggap po ng Diyos ay hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala dahil siya po ay, sabi nga po dito, sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay ng galing sa Diyos. Amen po. Yung buhay po natin na ito ay galing sa Diyos. Hiram lang po natin sa Diyos. Kaya dapat po malaman ng bawat isa na tayo po ay hindi na dapat nagkakasala. Amen po. Ang sabi rin po dito, at dahil ang Diyos, Ama niya ay hindi siya maaring magpatuloy. Sabi nga, di ba? Galing sa Diyos. At dahil ang Diyos, Ama niya ay hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala dahil ang Diyos po natin, ang Ama po natin ay si God. Amen? Si Jesus. Kaya hindi po tayo pwedeng magkasala pa. Kaya nga po, simula nang tinanggap natin si Jesus Christ, ang tingin po sa atin ng Diyos ay isang ginto. Higit pa, precious. Tingin po sa atin ng Diyos ay napakahalaga. Kaya dapat malaman ng bawat isa, hindi na po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi rin po dito, dahil sa Diyos nga po nanggaling ang ating buhay. Sabi? Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. So kung nagpapatuloy po tayo sa pagkakasala, doon po natin malalaman kung sino ang tunay na anak ng Diyos at hindi tunay na anak. Sabi po dito. At dahil dito ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Malinaw po ang sinabi, ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kung tayo po ay hindi umiibig sa ating kapatid, kung tayo po ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, tayo po ay hindi gumagawa ng matuwid, pinapakita lang po natin na tayo po ay hindi anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos hindi na maaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya nga po sinabi ng Biblia, be holy because I'm holy. Opo, nagkakamali po tayo. Pero malinaw po sinabi sa Biblia, bawal na po tayong magkasala.
Dahil tayo po ay anak ng Diyos, hindi na po tayo anak ng Diablo. Since we accept Jesus as personal Savior and King, dapat po tayong sumakanya. Dapat maging iisa po tayo. Diba? Since tinanggap natin siya, dapat malaman ng bawat isa na tayo ay nasa sa Kanya. Amen po. Then nasabi rin po dito, what happened if we fail to confess our sin? Ano pong mangyayari pag tayo ay nag-fail, pumalya na aminin yung kasalanan natin? Ano pong mangyayari? Continue conviction, guilt, condemnation, and bondage. Tuloy-tuloy po yun. Yung conviction, yung guilt and condemnation na mangyayari po sa buhay ng bawat isa. Kasi nga po, tayo ay hindi umamin sa ating pagkakasala. Wala pong umaamin sa atin. Hindi po natin kayang aminin. So, yung conviction, yung guilt at condemnation, tuloy-tuloy lamang po. Amen po. Sabi nga sa Proverbs 28:13, makibukas po tayo sa Proverbs chapter 28, verse 13. Ang sabi po rito, verse 13, sabi po, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kakabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Amen po. Ang sabi po, ang nagkukubli o nagtatago o hindi umaamin sa kanyang kasalanan, ano pong mangyayari sa kanya? Ay hindi mapapabuti. Sa madaling salita po, kung ang ating kasalanan, hindi natin inaamin sa Diyos, hindi po tayo humingi ng tawad, nagpapatuloy tayo sa ating kasalanan, tayo po ay mapapahamak. Pero yung umaamin po sa kasalanan, sabi nga po, yung umaamin sa kasalanan ay kinahabagan ng Diyos Ama. Pinapatawad po tayo ng ating Diyos Ama at nagbabalik loob sa mga nagbabalik loob at nagsisisi. Sa mga umaamin, sa nagsisisi at nagbabalik loob, kinahahabagan po tayo ng Diyos. Pero yung mga nagkukubli, mga nagtatago, ayaw umamin sa kasalanan ay mapapahamak. Amen po. Yan nasabi rin po dito sa Psalms 32, sa mga awit, chapter 32, verse 3 to 4, ang sabi rin po dito, verse 3 to 4, ito pong sabi, nang hindi ko pa naipahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluwa. Nakita nyo po, dahil po sa kasalanan, hindi po niya inamin yung kasalanan. Ano nangyari? Siya po ay nanghina sa maghapong luwa. Siya po ay luwa ng luwa. Bakit? Hindi niya po kayang aminin yung kasalanan niya. Ayaw niya pong aminin yung kasalanan niya. So nagpatuloy siya sa pagkakasala. Dahil sa pagpapatuloy niya sa pagkasalanan, nagpatuloy yung panghihina niya. Nag-overthink siya eh. Ayaw niyang aminin yung kasalanan niya. So ano nangyari? Siya po ay napagod. Luha siya ng luha. Pero kung inamin niyo po sa Diyos ang kasalanan niyo, kayo po ay bibigyan niya ng kapahingahan. Then sabi, sa araw at gabi ako'y iyong pinarusahan. Pinaparusahan po tayo ng Diyos. Dahil nga po tayo ay hindi umaamin sa ating pagkakasala. Wala nang natirang lakas sa katawan ko. Nakita niyo po, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kung tayo po ay hindi aamin sa ating kasalanan, kung hindi po natin ipagtatapat sa Diyos ang ating kasalanan, ano pong mangyayari sa atin? Tayo po ay manghihina. Ganun po nangyayari sa bawat isa. Di ba pag tayo po nade-depress, na-stress, nagkakaroon ng anxiety, we let that things happen. We let those things happen to ourselves. Ano pong nangyayari dahil hindi po natin sinasabi sa Diyos, hindi po natin inaamin sa Diyos yung mga bagay na yon, tayo po ay nahihirapan. Diba? Tayo po ay nauubusan ng lakas. Nakita po natin, kung hindi po tayo aamin sa Diyos, hindi po natin ipagtatapat yung mga kasalanan natin, tayo po ay manghihina. Tayo po ay mawawalan ng lakas sa madaling salita. Amen po? Sabi nga, diba? Question, who should we confess our sin in order to receive forgiveness? Who should we confess? God. Kay God po tayo magko-confess ng ating kasalanan para po tayo ay maka-receive ng kapatawaran. Dahil hindi po tayo makaka-receive ng kapatawaran kung po tayo ay itatago lamang. Nakita po natin yung cause, nakita po natin yung mga maaring mangyari kung tayo po ay pagtatago po natin ng ating kasalanan. Amen po. Sabi nga sa Psalms 51 verse 4,
Psalms 51 verse 4, ang sabi po rito, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Amen po. Nakita po natin. Tayo nagkasala, kaya dapat malaman ng bawat isa bilang mga makasalanan, tayo po ay paparusahan ng Diyos. Pero kung tayo po ay hingi sa Diyos ng kapatawaran, tayo po ay patatawarin niya. Pero dahil nga sa kasalanan natin, tayo po ay naglilihim sa Diyos dahil sa kasalanan, hindi po tayo umaamin sa Panginoon. Amen po. Sabi nga po dito, when we should confess our sin to another person. Answer, when we need prayer of healing and victory in the area of our lives. Amen. And last po, therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. Kailangan po nating aminin sa bawat isa yung pagkakasala natin at pagkakamali natin. The prayer of righteous man is powerful and effective. Amen po. Then, the result of confession is, what does God do when our sin confess? Forgiveness and purifies us from all unrighteousness. Tayo po ay pinapatawad ng Diyos at nililinis sa lahat ng kasalanan natin. Amen po. Yun po ngayon ang ating mensahe ngayong umagang ito. Dito na po tayo nagtatapos. Ngayon, dapat po nating malaman na kung tayo po ay hindi magsisisi, hindi tayo hingi ng tawad sa Diyos, ang dami pong mangyayari sa atin. Akala po natin yung mga bagay na yan, it's normal things. Hindi po. Kung hindi nyo po aaminin sa Diyos, ano pong nangyari? Yung hindi niya pa pag-amin sa Diyos, sabi po sa Biblia, dahil hindi niya sa pag-amin sa Diyos sa kanyang kasalanan, ano pong nangyari sa kanya? Tuloy-tuloy po yung kapahamakan, tuloy-tuloy po yung pagluha. Ano pong nangyari? Napagod ang katawan niya, naubusan ng lakas dahil sa pagtatago natin, dahil hindi sa pag-amin ng kasalanan natin, tayo po ay napahamak, tayo po ay naghina. Diba? Nakita po natin? Kaya po, kung tayo ay may kasalanan, maliit man po yan o malaki, dapat malaman ng bawat isa na dapat aminin po natin yung kasalanan natin sa Diyos. Dahil kung di po natin naaminin sa Diyos yung kasalanan natin, yun po yung mga mangyayari sa atin. Sa madaling salita, ang pag hindi pag-amin sa Diyos ay kapahamakan. Pag di natin inamin sa Diyos yung ating kasalanan, tayo po ay mapapahamak, mapapagod. Diba? Dapat po nating malaman na ang Diyos kaya pa tayong patawarin. Kaya dapat po malaman ng bawat isa, ang kapatawaran ay sa Diyos at tayo po ay dapat humingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen po. Yun po ang mensahe ngayong umagang to. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Inanyananan ko po ang lahat na magsipikit at magsiyoko upang tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, marami pong salamat sa umagang binigay niyo po sa amin. Maraming salamat sa mensaheng pinagkaloob niyo sa amin. Marami pong salamat dahil hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinabayaan, kinalimutan man lang. Hindi niyo po kami kinalimutan bigyan ng bagong buhay, ng bagong lakas at bagong hininga. Maraming salamat po sa mensaheng pinagkaloob nyo sa bawat isa, sa bawat manonood, sa bawat makikinig ngayong umagang ito, at sa mga hindi pa nakakapanig at makikinig pa lamang at manonood pa lamang. Dinadalangin ko po ng pasasalamat sa inyo, Lord, yung mensaheng ito na forgiveness, na dapat naming malaman na kami humingi ng kapatawaran sa inyo. Dahil kami kung hindi hihingi ng kapatawaran, kami po ay mapapahamak. Maraming salamat po sa mensaheng pinagkaloob nyo. And thank you for remind us to forgive each other. And thank you for remind us not just forgive but also forget everything that someone did for us. Lord, thank you for your message. Thank you for the blessings. Thank you for the trials, circumstances. Thank you for the trials and problems. Thank you for everything. Thank you for forgiveness. Thank you for your lovingness. Thank you for everything, Lord, that you've given to us. We give thanks to you. We praise and worship you. Lord, we exalted your name on high. We give you praise, Lord our Jesus. In the name of Jesus Christ, in Jesus' name we pray. Amen. So ngayon po, tayo po idadako na po sa ating shoutout. Dahil nga po, wala na po tayong dito. Dahil ako po ay mag-isa lang po ngayon dito. Wala po akong kasama. Kaya ngayon po, tayo po ay wala po tayong live forum ngayon. Kaya po tayo ay ngayon dadako na po sa ating shout out nga po.
Shoutout po kay Brother June and kay Mami Mitch Liko. Isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon din po kay Sister Ami Baaw. Isang mapagpalang araw din po sa atin. Ganon din po kay Sister Catherine Melendez. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Sa bawat pamilya po natin. Isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon din po kay Sir Romaldo Rabaca. Isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon din po kay Sister Cynthia Gamo. Ganon din po kay Brother Nestor Leybay, isang mapagpalang araw din po. Ganon din po kay Remnant Claudio Leybay, isang mapagpalang araw din po. Ganon din po kay Nanay Baby, kay Elizabeth Adja, isang mapagpalang araw po sa atin. At ganon din po sa aking Tita Luz, isang mapagpalang araw po sa inyo ngayong umagang ito. Ganon din po sa aking ina, kay Jing Pabon, isang mapagpalang araw po sa atin. At sa mga nanonood pa po, isang mapagpalang araw din po. Ganon din po sa aking Tito Alejandro na laging nakatutok. Isang mapagpalang araw po sa atin. At ganon din po sa aking mga pinsan, kanilang Michael Balogo, na Jo Marie. Isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon din po sa Rushi family, kay Ate Grace, kay Ruben at kay Angel, sa mapagpalang araw po sa atin. Naway ma-receive po natin yung pagpapalang ng Diyos. Ganon din po sa Patis family, kay Ate Grace na lagi rin po nakatutok. Ganon din po kay Tita Juliet at kay Ate Rose, sa mapagpalang araw din po sa atin. Ganon din po sa aking kapatid, sa aking mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid ko. Ganon din po sa aking kaibigan, kay Pastor Carl Marquez at sa ating mga kapastoran. Isang mapagpalang araw po sa mga ating kapastoran, kay Pastor PJ from Ansarang Antipolo, kay Pastor Sammy sa Ansarang Pasig. Ganon din po kay Pastor Julius sa Ansarang Creekland. Ganon din po sa Ansarang Maine, kay Pastor Alex Sumate. Ganon din po kay Pastor Simon at kay Pastor Jess, isang mapagpalang araw din. Ganon din po kay Kim Soki at sa Serawan Church, isang mapagpalang araw po sa atin. At ganon din po kay Pastor Carl Marquez from Cavite. Ganon din po kay Pastor Eder from Toronto, Canada. And ganon din po kay Bishop Apollo from India, isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon din po sa aking mga tita at lola mami. Sa mapagpalang araw po kay Tita Nine at kay Lola Mami from Sacramento, California, na lagi rin pong nakatutok at nanonood sa ating programa. Marami pong salamat sa bawat isa. Then dinadalangin ko po lahat po ng nakakaranas ngayon ng problema, lahat po ng nakakaranas ng sakit. Dinadalangin ko po sa Diyos, lahat po kayo, lahat po ay pagalingin ng Diyos. Amen po. Dinadalangin ko rin po ang bawat lugar, ang Sitio Burol, Sitio Halang, Sitio Radar, ang Purok Maligaya at ang Angelinaville ay pagpalain ng lubusan ng Diyos. Amen po. Ganon din po ang bawat kabahayan, ang bawat residents, pagpalain po ng ating Panginoong Diyos. Naway po, wag po natin kalimutan na yung Diyos hindi tayo kinakalimutan at yung Diyos hindi nakakalimut sa pagpapala sa atin. At yung Diyos ginagabayan po ang bawat isa sa atin. Kaya dapat po nating malaman, ang Diyos po hindi tayo iniwan. Hindi po niya tayo pinababayaan sa lahat ng oras. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ganun din po, isang mapagpalang araw din po pala kay Tita Inday, sa aking tita. Ganun din po sa aking uncle. At sa lahat pa po, isang mapagpalang araw po. Huwag po nating kalimutan yung tatlong bagay na dapat po nating hindi kalimutan. Number 1, huwag po nating kalimutan magdasal sa pagising natin. Magdasal sa lahat ng oras. Pangalawa, huwag po nating kalimutan magbasa ng Bible, araw-gabi. Kahit isang verse lang po. Yun lang po. Then, magsimba sa bawat linggo. Dahil yun lang po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Pero ang Diyos po, ang dami nating hinihingi sa Diyos. Yun lang po ang hinihingi ng Diyos. Hindi niya po kayang kalimutan lahat ng bagay. Dahil tayo po ay pinapatawad, minamahal niya sa lahat ng oras. So ngayon po, dito na po tayo nagtatapos. Ito po inyong abang lingkod, si Pastor James Matthew, nagsasabing mahal na mahal po tayo ni Kristo. Naway lahat po ng manonood rito ay malaman na mahal po tayo ni Kristo. Naway malaman po natin na yung Diyos hindi niya po tayo pinababayaan. Naway lahat po ng manonood at manonood pa at hindi pa po nakakapanood,
pagpalain din po kayo ng Diyos. Ganun din po pala si Ate Claire at si Ate Beth Leyva, ang ating lagi rin pong nanonood. Isang mapagpalang araw po sa atin. Ngayon po, paalam na po. Naway ma-receive po natin ngayong umaga ang pagpapala ng Diyos. Maraming salamat po sa ating lahat ngayon. Magtayo po yung magkikita-kita muli bukas sa isang mapagpalang araw po sa ating lahat. And happy birthday po pala kay Remnant Just. Naway ma-receive mo po yung pagpapala ng ating Panginoon. Happy birthday, Remnant Just. God bless you. Bye-bye po.